Kalaboso ang magpinsang lalaki matapos ang panggagahasa sa isang 17 anyos na babae sa Binondo, Maynila. Ang biktima, pinilit umanong painumin ng alak ng inaakala niyang kaibigan bago gawin ang krimen. Si Vel Custodio sa detalye. Napahagulgol na lang ang dalagitang ito habang yakap ang kanyang ina. Ito ay matapos umano siyang mabiktima ng panggagahasa sa Binondo, Manila nitong linggo. Pinagsamantalahan daw siya ng malasing sa isang party. Inimbitahan siya na pumunta sa isang birthday party. So pinaunlakan niya ito, pumunta siya. Pagdating niya doon, nag-inuman sila. So dahil nalasing na siya, hindi na niya maidepensa yung kanyang sarili. Kaya yun, napagsamantalahan siya nitong 4 na suspect natin. Ayon sa 17 taong gulang na biktima, pinilit siyang painumin ng alak ng mga suspect na inakala niyang kaibigan. Nangyari ang pananamantala sa bahay ng pinsan ng suspect. Nahilo na po ako, sinubukan ko po tumayo. Kaso yung katawan ko po talagang bumibigay na po. Pinipilit niya pong tanggalin yung short ko kaso pumapalag po ako. Pero hindi lang ang inakalang kaibigan ang gumahasa sa biktima. Sumunod din ang pinsan ng suspect. Umiiyak po ako noon, humagulgol po ako noon. Siguro po narinig po ng pinsan niya doon sa baba, umakit po, siya po yung sumunod. Noong una, dumagan po siya sa akin, tapos sinalikan niya po ako. Pero hindi pa pala dito natatapos ang magkakasunod na pangahalay. Sabay pa raw siyang ginahasa ng magpipinsan. Nang nalasing po ako, doon po nila akong pinagsabay-sabay na galawin. Gusto ko po sumigaw kaso wala po lumalabas sa bibig ko, kundi puro iyak lang po, agulgul lang po. Nagmakaawa po ako sa kanila. Kaso, dinenigma lang po nila ako. Umiti lang po sila sa akin. Yung isa niya pong pinsan, nakita ko pong may hawak mong cellphone, hindi ko po alam kung ano po ginagawa. Tinangkana niyang tumakas bandang alas 8 ng umaga. Doon lang po ako nakalabas nung nakatulog na po sila ng tatlo. Nasa ko po yung luwa ko, kasi hindi ko po kayang tumayo kahit ang sakit po ng ari ko. Pinilit ko pong maglakad ng straight. Kasi ayoko pong isipin kung ano po nangyari sa akin. Matapos ang insidente, hindi pa raw siya makapagsalita dahil sa tindi ng kanyang dinanas. Nakapagsalita at nakapagsumbong lang siya ng mahimasmasan. Ko po mapaliwanag kung gaano yung galit na naramdaman ko, as in, parang gusto ko nga po nung makita ko yung mga suspect, yung mga gumawa sana ko, parang gusto ko talagang as in, patayin ba kasi sobrang galit ko po talaga. Hindi naman akalain ng ina ng biktima ang sinapit ng anak. Nagkaroon po siya ng trauma. Nagka-trauma po siya, naging once na madampian po siya ng kalabitin po siya, na nagugulat na po siya. As in, lalo na po pag nakikita niya po yung 4 na gumalaw sa kanya, ando na lang po yung panginginig ng katawan niya. Umiiyak po siya. Tapos may mga araw na gabi, nahirapan na po siya matulog. Arestado na ang mga suspect sa follow-up operation ng mga otoridad. Haharapin ng 2 sa 4 na suspect ang kasong rape. Hindi po totoo. Nakakomment kami dyan, sir. Sa korte na lang po kami bahala magpaliwanag. Habang ito turn over naman sa Department of Social Welfare and Development ang 2 pa nilang kasabwat na menor de edad. Pinapaalalahanan natin ang ating mga magulang na bantayan natin ang ating mga anak. At kung sakali man, maimbitahan man tayo sa mga ganitong klaseng okasyon, siguraduhin natin na meron tayong kasama at huwag tayong maglalasing para maiwasan natin yung mga ganitong klaseng insidente na pwede tayong pagsamantalahan. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.